Hello, asa man ka dong? Napalit din mo ang baka? O dong, napalit ni Lord Jan dong. Mas Lord yan mo pinapalit. Silang dua dong. Ay, gabi. Basta rin pumapuro sana. Oh, 44,000 man ni dua ka buok. Ano man doon niya eh? Ha? Doon ka ba ka? Oo. Nagikarga niya yung strap? Oo. Hindi na ka mo. Okay. Pinatay na ni Lord Jan ang makina. Dito na po tayo sa pier. Relax na relax po ang ating mga baka, oh. Wow! 50 na po ang karga natin. Meron na pong mga damo sa Katiklan. Kasya na ulit ang 50 heads. Kasi di na sila magbabaon next time ng kumpay. Meron tayong kasabay, oh. Sila may baon silang kumpay. Hello, Dong! Livestock. Negros man mo halin, Dong? Kay sino ni Dong? Kanino tong truck? Ha? Ah, kay Jade pala to. Bakong talaga yung ano nila, oh. Malalaki. Basta bakong. Taga bakong kasi Jade, eh. Ilan karga nyo, Dong? 4-8. 4-8 lang? Malalaki, eh. Laki, oh. Saan dala nito, Dong? Imus Cavite pa rin? Oh. Imus Cavite. Lalaki. Lalaki ng karga nila. 48 heads. Tapos may baon pa sila, oh. Kumpay. Daming truck dito. So, dati po, sa Jettyport po kami sa Katiklan nagsasakay. Pero, nako, first time ko pupunta dito sa Buruanga po ito. Mga kagandang buhay. Buruanga Port. Ang ganda na ng port. Wow! Okay. Okay dito. Montenegro. Binibining Surigao. Montenegro to, eh. Ay, meron pa. Meron pang isang truck dito ng baka, oh. May baon din silang kumpay. Kanino kaya to? Tatlo kami na may kargang mga hayop. Sa inyo to? Oh. Ito sa inyo. Ito, papunta din ng Cavite? Ah, Manila. Hello! EJ! EJ naman to, cattle buyer. Oh. Negros din galing? Bakong din. Uy, may nakahiga na sa baka nila. Aww. Ito ba sakyan natin? Oh, mukhang bago, ah. Marina Flores. Okay. Ito kami sa Buruanga. So sabi nila, ang loading daw alas 6. Pero sabi ng mga tao ko, abutin pa daw alas 8. O 3 na kami dito, may livestock. Yun.
Kasi mahirap kasi sa Katiklan, mga kagandang buhay. Minsan, nandyan ka na, pero hindi ka pa makarampa. Hindi pa makadaong yung truck. Dahil maraming barko na dumadaong. Tapos laging sira ang rampahan. Ang ganda dito. Kaso lang mahirap ang daan. Parang bituka ng manok. So ayan, sa ating mga baka, preskong presko. Sa kanila kasi hindi nila binaba. Sa atin binaba talaga. At saka pinahinga po ng isang gabi. Yun. Iba. Iba po yung ating kamada compared sa kanila. Sa kanila kasi yun, ang kamada nila. Iba ang kamada nila. Nakikita talaga ang katawan ng baka. Sa atin ganyan. Ano natin? Mukhang sinusungay Uy. JR? JR? Mukhang marami ng sugat itong isang baka natin. Natatamaan ng sungay. Ano natin? Dong! Uy, marami na po yung mga baka natin. Saan kayong aking mga Dong? Yung natin baka tingnan nyo nga, puro dugo na. Oh no! Kailangan kasi tingnan talaga. Sinusungay niya, Dong. Abot ang sungay. Halika, Dong. Tingnan mo, ang dami ng dugo. Abot ng sungay. Grabe. Check mo muna, Dong. Check mo muna dito. Abot talaga ng sungay. Dami na niyang sugat. Ang tapang niya, Dong. Pwede bang yung bunganga niya, dito talaga itali? Para hindi niya masungay. Tingnan mo yung kulay puti. Puro na niya sinungay. Mamamatay na yan, Dong, ang kulay puti. Sana, tawagin mo doon mga kasama mo. Abot ang sungay niya, tingnan mo, dami ng dami ng dugo. Maglo-loading na po. Una-una pong sumakay ay yung isa pong truck ng baka. Galing po ng bakong yon kay Sir Jade at kay Sir AJ at saka kay Soltida. Wawi, good evening. Yun. Loni Aklas, opo, number 1 coop in the Philippines. Said C. Ayan po, nagla-live po tayo. Abang binibidyo ko pa rin. Madam, panalo ka ba yung 75K plus na mababa ang timbang ng baka? Shout out. Ginagawa pa lang ni natin. Ni editor natin, ginagawa pa lang po yung income reveal. Paghintay na lang po. So dito po tayo ngayon sa Buruanga Port. Kabago-bagong barko, binibining Surigao. Uy, ala, sa atin na. Sa atin na po ang susunod na. Yun, sa atin na po mga kagandang buhay. Kunti po ng viewers natin Yun. Soltida. Tracking. May karga pong 50 heads.
Pasok na po tayo. Una po yung mga livestock kasi mababango. Mababango ang mga livestock, kaya una pong ipapasok. Oh. Uy, ito naman oh. Punong-puno. Oh. Stig. Sir, magandang gabi. Oh. Good evening, Sir Farmboy! Shout out sa'yo! Dito po kami ngayon sa Buruanga Port, patawid po ng Mindoro. Ayan na po tayo. Sunod na po yung boss. EJ yata to. Yan po yung kumikinang-kinang ang ilaw. Siya na po susunod. Ang mga mababango po, mga hayop natin mababango, doon sa pinakadulo ilalagay. Biyahe ni Roger. Good evening sa'yo. Di ko alam kung paano ka makapasok dito sa live natin. Biyahe Roger, kasi ang bagal mo kasi. Yun. Kasama natin ang EJ Cattle Buying. Live animals. May karga din po silang 48 heads. Tayo po ang winner ngayon. May karga tayong 50. Yan na. Saan kaya ang ating mga viewers? Nanonood pa siguro ng ating content, ng ating vlogs na pang alas 4. So ayan po mga kagandang buhay, mag-iipon po ako ng sa inyo, ng mga content sa biyahe ko po ngayon. Una-una po, para pumunta po sa Sedsi, sa supplier natin ng itlog. Ikalawa po, tour ko po kayo sa Agoncillo, kung saan po kami nagpapahinga. Pangatlo po, punta po tayo sa sa Tagaytay, kung saan po tayo nagpapakatay. Pang-apat po, kukunin natin yung ating kambing na 2, yung mga dapol po natin ng kambing. Oh, marami po tayong mga ganap sa pagpunta po natin sa Batangas. Sa Sabado po pick up namin ng itlog, kaya Sabado uwi na kagad ang truck. Ilang araw lang doon, uwi kagad ang truck. So si Kabiyahing Roger lang ang malakas, kaso lang uwi daw si Kabiyahing Roger. Hindi yata bibili ngayon, mamimili si Kabiyahing Roger ah. Pahinga ka Kabiyahing Roger. So ayun. So bye-bye na mga kagandang buhay, end na natin tong live. Okay na yun. Ay, yun na, end na. Nasa 40 daw po na 10-wheelers ang kasya dito sa barko na to. Doon tayo sa pinakadulo. Yun. 40 na 10-wheelers truck ang kasya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lanes. 7 lanes. So, hindi pa puno. Hindi pa puno. Time check natin mga kagandang buhay is 7:37. Nasa
Port of Calapan na po tayo. Welcome, Port of Calapan. Oh, grabe po ang ulan kagabi. Oh, tayo pa lang po ang nakasakay. Ang kasabay po nating dalawa, nasa daan pa po siguro. Pagdating po natin dito sa pier, naka-booking na po kaagad tayo. Habang nasa daan pa lang papunta ng Calapan, naka-booking na. Tumawag na yung driver natin. Kaya pagdating namin dito sa pier, tuloy-tuloy na. Sakay sa barko. So, ayan po yung ating truck. Check natin yung mga baka natin. Malalaki sa baba. Tapos dito mga medium sizes sa taas. Oh, pero hindi mga payat po, mga kagandang buhay, oh. Yan, pag napakain lang yan, maganda ulit ang katawan. Kasi kung payat na, bibilin mo palang stockyard, mas lalo na pong papayat sa biyahe. Oh. Kita na natin yung painante natin. Nagbayad na ng aras 3. Pamasahin natin sa barko. Ayun. So, araw ng Huwebes po ngayon, mga kagandang buhay. Mamaya, 2 oras lang kasi ang biyahe, from Calapan to Batangas. So, maaga pa tayo darating doon sa Agoncillo. Makapagpahinga pa sila bago katayin. Dahil may natira pa naman tayo for 2 days slaughter. 5 piraso. Sana makapagpahinga sila. Bukas pa sila makatayan para makarelax pa. Makakain, makainom. Para mabalik po yung yung tubig na nawala sa katawan nila. Para mamigat ang timbang. Ayun sila, oh. Buti dire-diretso po, mga kaganaboy, yung namin. Biyahe, wala pong nag-arte. Walang nahiga. Minsan kasi, mga baka ang hirap naming ayusin sa taas dahil minsan nasa taas na yung mga paa nila. Di maiwasan ba minsan makapag-brake ng malakas. Kaya dapat dahan-dahan lang po talaga ang takbo. Yung driver natin si Lorjan. Ayun. So, araw ng Huwebes, Sabado po, pick up kami ng itlog. So, chinek natin kanina ang itlog sa Boracay, meron pa. Meron pa doon, nasa mga 600 trays pa. Tapos sa Katiklan, mga 400 trays. So, araw ng Huwebes, ngayong araw, mababawasan pa. Huwebes, Biyernes, Sabado. Karga kami, Linggo ang dating namin. Lunes na po, maumpisahan ng benta yung madadala naming itlog. Kasi sarado naman tayo ng Linggo ng hapon. So, karga po nating itlog sa pagbalik ng truck, 4,000. Nung nakaraan, 3,500 lang. Paakyat ang paakyat kahit summertime. Nagsisipag po kami para makarami ng itlog. In combination po ng ating biyahing hayop. Kailangan matibay din po ang inyong backloading. Para kung hindi masyadong kumita sa hayop, may pangbawi po na kita sa itlog natin. Tapos, kakarga natin yung 2 dappled natin na kambing. Excited na po ako makita sila. Sana matapos ni Sir Machete Mosca yung mga permit to transport nun. Para walang sablay, makarga na natin. So, ayan po mga kagandang buhay. Sarap lang magbiyahe pag ganito pong malakas ang mga hayop natin. Actually, may nakahiga na doon sa baba. May mga instances po na namamatayan kami ng hayop sa daan. Kung saan po naghihingalo, doon na lang po namin binibenta. Minsan malaking baka, 10,000 na lang po ang bili ng mga taga-Katay. Yun po yung tsamba nila. Yung makabili po sila sa mga biyahero ng mga naghihingalo. Nakipong tinutubo nila. Dahil binabarat na po nila yun sobra. So, ayan po mga kagandang buhay. Pag napulo ang barko na to,
2 oras lang ang magiging biyahe natin. Hintayin pa siguro yung mga kasama. Or, ano ba to? Kasi maluwag masyado. Kunti ang truck. Panakay. Yan eh, barko pa na parating oh. From ano na yan? From Batangas na yan. So, noon pa mga kaganabuhay na hindi kami nagbebiyay ng hayop, lagi na rin kami nagbebiyay ng Batangas to pick up itlog lang. Kaso lang yung biglang nagmahal na yung pamasahe, yung biglang nagmahal yung krodo, hindi nakakayanin. Kailangan may karga na pabalik at saka papunta. Dapat walang bakante. Yung iba naman po, yung ano nila, yung karga nila pabalik, feeds. Yung feeds mga kagitang buhay, 100 pesos yata o 120 per sack ang bayad sa amin. Kung makakarga ka ng 300, o di 30,000 lang. Pigaw. Pigaw po na backloading. Walang tubo sa backloading. Kulang pa yun sa pamasahe sa barko. At least alalay lang ba? Alalay lang. Pero sa itlog po mga kagandang buhay, pag makakarga ka ng 3,000 trays lang o kagaya sa amin 4,000 trays, magcha-charge kami ng 10 sa barko o sa aming truck. Kung 4,000, di 40,000 na yun. 10 piso yung aming charge. Tapos, may tubo pa kami sa itlog. Di kung mag 20 pesos yung tubo sa isang tray, sa 4,000, o di ano na yon, 80,000. 80,000 at saka 40,000, 120,000 yung aming isang trip. Samantalang pag feeds, 30,000 lang. Kasi di ka naman makakarga ng marami. Hanggang 300 lang o 350. Ay from Batangas to Katiklan lang, nagagastos kami sa pamasahe ng 35K. Kulang pa yun. Kung papunta ka pa ng Negros, kulang. So, nagcha-charge kami sa itlog ng pamasahe. Tumutubo pa yung store namin. Ayun yun, yung kagandahan namin, tibay yung aming backloading dahil meron tayong sariling store na nadidisposa natin ng itlog. Tapos tumutubo rin at the same time yung store. Yan po yung tinatawag na backup income, mga kagandang buhay. Dumaong na po tayo sa pier ng Batangas. Alas 10:30 ng umaga. Ay, nakakural na. Ito manggaan, oh. Dati, dito pa namin pinapakain yung mga baka. Yan ang kakural na, oh. Ay, Sir Manny na lang talaga na lupa natira.
bata. So, dito na po kami, mga kagandang buhay sa Goncillo, Batangas. At meron pong natira tatlo na lang na baka. Nung nakaraang biyahe, siya ang kakatayin mamaya. Dagdagan na lang daw ng 2, yung nabili namin sa Katikla na maliliit na baka. Yan na daw idagdag ngayon. So yun, nakainom na to. Ready na for slaughter. Maya-maya lang. So yun na, binababa na ang ating 50 head na mga baka. Ito lang po yung area. Dati po kasi yan, walang kural pa yan. Hanggang dyan namin pinapastol ang mga baka. Pero ngayon, ito na lang. Yan. Ito na lang yung space ni Sir Manny. Ang init. Pero, pinagpapahinga rin sila dito sa may mangga. Yan, may mga mangga dyan. O, ara na! Ang Brahma ni Lordjan at saka ni Dudong. Grabe. Unahin daw kata yan. Castor! Kamusta yan? 20,500? Okay yan? 90 kilos? Pa? 90 kilos daw ah. O, natawa na ng hilaw-hilaw si Lordjan. Baka sigurado ng talo niyan. Ah, yan pala yung sinungay-sungay. Marami siyang sugat, oh. Babae pala siya. Yun. O, Rico, kamusta? Mapugi si Rico ba? Wow! Madumi, GR. Nagtatali kayo doon sa loob ng mangga? Doon, mga mangga doon, mga kagandang buhay, oh. Grabe itong brown, oh. Parang wala lang nangyari sa biyahe. Wow! Abaw, ang Brahman! Ang Brahman ni Dudong! Wag kang tatawa-tawa, Lordjan. Mamaya, lugi kayong dalawa dyan. 110 kilos daw yung tingin nila dyan eh. Tapos 90 yung isa. Dito 100 kilos. 44,000 yung kanilang puhunan. Yung driver natin, no? Parang hindi man pagod. Tulong pa rin sa pagbaba ng baka. Aww. Punuin mo lang dito, no? Punuin mo na nila dito. Grabing init. Punuin daw muna nila dito. Gusto ko agad magtampisaw sa tubig, oh. Sobrang nainitan yung mga baka. Aww. Parang walang nangyari sa katawan, no, Lordjan? Parang busog pa rin. Wow! O kahit yung pula na to, oh.
po. Yan. Ito po yung space nila. At ito naman po yung rampahan nila. Sira na pala. Nung last ko kasing punta dito, hindi pa yun sira. Aww. Ang taas pa ng rampahan na yan. Ngayon, sira na oh. So, ayun po. Nilagay na ni Castor doon ang 2 baka para painumin ng tubig. Kasi mamaya pong alas 4 o minsan daw alas 6, babiyahin na sila ng Tagaytay sa slaughter doon. Okay naman, Castor? Okay naman yung ano nila, yung 44,000 dalawa? 90 kilos yung isa. 100 Gs daw. Ha? 100 lang? So, 190 lang. Ilan ba ngayon ang ano, order? 6 kaso maliliit. Sabi niya? Maliit lang kakatayin, boss. Basta baka lang, di kanding. Okay lang pala. Mataba naman yun ng ano 2 baka na yan Taba na yun, binili nila. Hindi ba mahal ang pagkakabili? Tama lang daw. Yun, umpisahan na pong painumin. Papainumin ng tubig. Para ready na pangkatay. Pero tingnan po ninyo, konti lang naman pinapainom ni Castor. Oh, nakatayo pa yung 3 dun sa likod. Ano lang po, inom lang konti. Maliit pero mataba, busing. Saan si Sir Manny, busing? Hindi pa po na makalas na kita yun. Oo. Oh, ito po mga kaginabuhay, nakikita nyo ba ito? Nasa ilang piraso ito, Dong? Mahigit 20 siguro to, Dong. Kulang 40 na daw ito. Alam nyo ba po kung ano ito? Ito po yung balat ng baka natin. Kinuna na ng balahibo, ano? Hindi pa po. Hindi pa? May balahibo pa yan? Okay. So, kapag ka hindi po nabili ang mga balat doon sa Tagaytay, dahil po sa dami araw-araw ng kinakatay na baka, may alternatibo po si Sir Manny kung paano po pagkakitaan itong balat ng baka. So, binuburo po nila. Nilalagyan ng asin, binuburo. Tapos, kinukuha dito sa kanila 800 daw. Pero ngayon, tumaas na daw, 1,000 na. Wow! Kasi na-export daw po ito at ginagawa pong bag, ginagawang sapatos. Sa mahigit 40 na po ito. Balat ng baka. May balahibo pa. So, nasa 40 piraso, mahigit. Kung 1,000 ang isa, di 40,000 na rin. Diba? Oo, hindi po kasali ang balat sa bilang ng pagbili ng karni sa atin. Yung lahat po ng lamang loob, paa, ulo, balat, sa tagakatay na po yun. Ito po ang income nila. Kaya malaki. Sa isang maliit na baka lang, mga 6,000 yan pag ibenta ang mga melodensya. Lalo na't may sarili din siyang lamisa. Wow! Ang malaking baka, nasa 12 siguro. 8 to 12. Ganun po. So sa isang baka, nagbibilang sila ng tubo na may 10,000. O pag mag-50, di, ang laki. Laki na tubo nila every biyahe. Wow! Kaya ito po yung alternatibo. Ibuburo lang sa asin. Tapos di naman ibibilad sa init. Kasi may mga proseso din po ang paggawa ng balat na ginagamit sa bag at saka sapatos. Yan, inuhugasan pa yan. Nakita ko sa YouTube yan eh. Tapos pinapadaan sa machine.
Kaya hindi pala binibilad sa araw. Ganito lang pala yun. Patuyo lang dito sa asin. Buro lang, buro. Buro. Ayun na, may mga taba pa. May mga taba pa. Ayan. Ayun na.